Maayad haadlaw ta inyo alan, iyan adi ay si Mary Jane C. Flores at ako ang inyong tagapag-ulat ngayong araw at ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa indigenous worldview and knowledge system, na kung saan matatalakay natin yung mga paniniwala ng mga indigenous people or yung mga cosmologies nila tungkol sa mundo, on how the world created kung bakit nga ba ang tao, hayop at kalikasan ay konektado. Matatalakay natin iyan. And then, in this discussion, matatalakay natin yung mga indigenous cosmologies or yung mga paniniwala nila, yung mga indigenous spirituality, and then yung mga ecological knowledge. And of course, matatalakay din natin yung mga guest speaker or sila yung mga knowledge keepers. Ngayon, let us know first, what is indigenous cosmologies? Ano nga ba yung indigenous cosmologies? Kapag sinasabi nating indigenous cosmologies, is sila yung mga meron silang mga perspective, meron silang mga kwento, meron silang kaalaman tungkol sa mundo, on how the world created. Meron silang mga paniniwala ukol dyan, kung bakit nga ba ang tao, hayop at kalikasan ay konektado. Kumbaga, ang indigenous cosmologies is ito yung mga paniniwala ng mga indigenous people. Ito yung mga perspective ng mga indigenous people. And then now, mas palalawakin natin yung mga paniniwalang iyon. At dito napapasok yung mga core features of indigenous cosmologies. Ang una na dyan ay ang creation stories, myth of origins. Bahagi ng indigenous cosmologies or bahagi ng mga paniniwala ng mga indigenous people na kung paano nga ba nabuo ang mundo, kung paano nga ba nagsimula ang tao, hayop at kalikasan, meron silang paniniwala ukol dyan. And based on my research, meron daw mga ibang katutubo na naniniwala sila na ang tao daw ay mula sa kawayan. Dahil doon is nagkakaroon sila ng ideya na ang tao daw ay konektado sa kalikasan. So yun yung paniniwala nila. Sa amin naman, as a part of this community, which is Talandig, pinaniniwalaan namin na ang mundo is, naniniwala kami sa 7th day creations of God, na kung saan sa day 1 is binuo ng Diyos ang day at night, tsaka sa day 2 naman is binuo ng Diyos ang ocean tsaka clouds. Yun yung pinaniniwalaan namin. Kumbaga, yun yung perspective namin. Dahil na din ito sa impluwensya ng church namin, which is ang Catholic, kaya ito yung pinaniniwalaan namin. Kumbaga, kapag sinasabi kasi nating mga indigenous people is sobrang dami, mayroong 7 tribes of Bukidnon, kaya iba't iba yung pinaniniwalaan namin sa mundo. Yun yung ibig sabihin ng creation stories, myth of origin. Ang pangalawa naman ay ang interconnectedness. Naniniwala din ang mga indigenous people or parte ito ng cosmologies nila na ang buhay daw ay konektado or magkakaugnay. Ang buhay daw natin is para siyang bahay ng gagamba. Kapag nasira daw yung isang bahagi is maapektuhan daw ang lahat. Yun yung ibig sabihin ng interconnectedness. Kumbaga, ang tao, hayop, kalikasan at ang buhay natin is konektado daw. At ang pangatlo naman ay ang sacred nature. So, ang sacred nature is napakahalaga talaga na unawain natin yung kung paano natin i-valued, kung paano natin ibibigyang importansya ang nature, kasi yung nature kasi is pinaniniwalaan namin na ang nature is nagbibigay siya sa atin ng protection at pangkabuhayan. Protection dahil kapag tayo ay nagkakaisa na alagaan yung kalikasan natin, syempre magbibigay siya sa atin ng protection. At in a way naman nagbibigay din siya sa atin ng pangkabuhayan dahil nga yung mga indigenous people ay they are rich sa kanilang mga lupa, meron silang mga ari-arian, marami silang mga ancestral lands na galing pa sa kanilang mga ninuno, kaya nagiging mas maganda talaga yung buhay nila kapag binibigyan nila ng respeto yung nature at ginagawa nila yun sa pamamagitan ng rituals. Rituals, ibig sabihin yung nagpapasalamat kami sa sagana na ani, nagkakaroon kami ng pag-aalay dahil sa sagana na ani at dahil na din sa pahintulot bago kami magtanim. Sa in a way kasi na ganun is mapapakita namin yung respeto, mapapakita namin yung
yung respeto sa aming mga magbabaya, ibig sabihin yung Diyos na pinaniniwalaan namin. So, yun yung ibig sabihin ng sacred nature. Yung nature dapat is buhay siya, banal siya, kaya halaga na respetuhin natin, bigyan natin siya ng importansya. Ang pang-apat naman, ang panghuli ay ang cyclic time. Bahagi din ng indigenous cosmologies na pinaniniwalaan nila na ang buhay daw natin is a cyclic time. Ibig sabihin, paulit-ulit lang daw yung buhay natin, umiikot lang daw ang kasanayan natin sa buhay. Halimbawa, ang ritual is taon-taon kaming nagri-ritual bilang pahintulot bago magtanim at bilang pasasalamat sa sagana na ani. Kumbaga, ang kasanayan daw natin sa buhay is paulit-ulit lamang. Yan yung pinaniniwalaan ng mga indigenous people na ang buhay is a cyclic time. Ngayon ay, since natalakay na natin yung core features of indigenous cosmologies, ngayon ay dadako naman tayo sa indigenous spirituality. Ano nga ba yung indigenous spirituality? Kapag sinasabi nating indigenous spirituality is ito yung mga way of life nila, or sa madaling sabi, ito yung paraan ng pamumuhay nila. At ang pamumuhay nila is umiikot lamang sa farming, sa hunting, healing, storytelling, and community life. Kumbaga, sobrang simple lamang yung pamumuhay or yung pinaniniwalaan ng mga indigenous people. Nabuhay lang sila sa pagsasaka, simpleng buhay kasi sila ay meron silang mayaman sila sa lupa. Syempre, farming yung pangunahing pamumuhay nila, hunting, pangangaso. Healing is nabubuhay meron ding mga, yung kagaya ng lola ko, isa siyang magbabaya, isa siyang babaylan pala. So, siya isang manggagamot sa lugar namin, kaya yun, meron silang iba't ibang mga kakayahan in terms sa panggagamot, and then storytelling, and then yung normal na pamumuhay namin sa mundo. Yun yung indigenous spirituality. Yun yung ibig sabihin ng indigenous spirituality. Ito yung paraan ng pamumuhay namin as a indigenous people. And then naniniwala din kami, yung belief system din namin is merong spiritual beings and ancestors. Ibig sabihin na may mga diwata sa mga kalikasan, may mga diwata sa kalikasan, at ang Diyos namin is magbabaya. Siya yung tagapaglikha, siya yung tagapangalaga sa kalikasan. Yun yung pinaniniwalaan namin. At again, naniniwala din kami sa rituals and ceremonies, yung pagsasayaw, tuwing may seremonya, rituals. Ang layunin kasi ng rituals is para magpasalamat at para maghingi ng pahintulot sa kalikasan, sa nakatira sa kalikasan. So, yun yung ibig sabihin ng rituals. And then, harmony at balance. Naniniwala din kami sa harmony at balance. Ibig sabihin na mahalaga daw ang pagkakaisa at balanse sa buhay. Dahil kung walang pagkakaisa kasi sa buhay is nagdudulot siya sa atin ng malas, sakuna, at mga sakit. Halimbawa na lamang, kung wala kayong pagkakaisa sa pagtanim ng mga puno sa kalikasan, sa pagpapangalaga sa kalikasan, so magdudulot siya ito ng sakuna or kalamidad. Yun yung ibig ipahiniwatig sa atin na mahalaga ang pagkakaroon ng harmony at balance sa buhay. At ang susunod na magtatalakay ay si Binibining Flores. Itatalakay niya ang ecological knowledge ng mga indigenous people. Good afternoon, everyone. My name is Crizo J. Flores, and I will be the one to continue the report of Miss Mary Jean Flores. So we will be discussing today the indigenous ecological knowledge. Indigenous ecological knowledge is the traditional understanding that indigenous people have developed over many on direct experience, cultural practices, and spiritual beliefs. It means indigenous ecological knowledge is the wisdom of indigenous people developing through their experiences, culture, belief, and passed down across generations. So, example of indigenous ecological knowledge is yung mga Aita. So, yung mga Aita is marunong silang tumutukoy sa panahon sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga hayop at kalangitan. Halimbawa, kapag mababa ang lipad ng mga ibon, sinyalis ito na may paparating na ulan. At another example of this is yung mga umayabnon. So, yung mga umayabnon is nagtatanim sila ng mais, palay at root crops base sa galaw ng mga
between dahil naniniwala silang nagiging mas mabunga kung susunod sila sa tamang panahon ayon sa kalikasan. Indigenous ecological knowledge includes knowledge of land, water, plants, and animals, sustainable practices, cultural and spiritual values, and oral traditions and practices. First is knowledge of land, water, plants, and animals. It means indigenous observe nature like animal behavior and plant growth to know when to plant, fishing, and harvest. So, example nito is yung mga padyaw sa kanilang pangingisda. So, they know how to choose the right time to go fishing to avoid damaging the marine resources. Second is sustainable practices. So, here in sustainable practices, they use methods like rotational farming, controlled burning, and seasonal hunting to keep resources balanced and overuse. So, example, the Ifugao rice terraces practices contour farming to protect the soil and water. Third is cultural and spiritual practices. So, nature is viewed as sacred, so they perform ritual and prayer before farming, fishing, and hunting. So, this belief fosters care and respect for the environment. So, example of this is Tagbanwa offers ritual before farming or fishing. And then the last one is oral traditions and practices. So, knowledge passed down through stories, songs, and teaching for elders to keep traditions alive and strengthening community identity. So, example of this is yung mga Mangyan. So, Mangyan shared farming knowledge through oral teaching. In summary, indigenous ecological knowledge is the way of living in harmony with nature and blending practical survival with cultural values. I think that's all for today, and Miss Galvey will continue the report. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa guest speaker sessions with indigenous elder or knowledge keeper. A guest speaker session with indigenous elder or knowledge keeper is an event where an indigenous elder or knowledge keeper is invited to share their tradition knowledge, experience, and cultural perspective with an audience. These sessions aim to promote understanding, respect, and appreciation for indigenous culture and histories. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang guest speaker session with indigenous elder or knowledge speaker. Ang guest speaker session with indigenous elder or knowledge speaker ay isang makapangyarihang paraan upang maitaguyod ang intercultural understanding at pagpapahalaga sa katutubong kultura. Sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi ng kanilang mga kwento, karunungan at perspektiba, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga dumalo na matuto tungkol sa mayamang kultura at kasaysayan sa katutubong komunidad. Ito ay nakakatulong upang maitaguyod ang pagkakaisa, ang paggalang sa pagkakaiba, na kahit na iba ang damit o ang kasuotan ng mga indigenous people at iba ang kanilang mga kasanayan, ang kanilang mga paniniwala, kinakailangan pa rin natin silang igalang. Dahil lahat naman tayo ay meron tayong karapatan na ipakita natin kung ano tayo. I-impress natin ang ating sarili kung ano ang ating pinanggalingan. Ang mahalaga, maging proud tayo sa ating sarili at kaya nating ipagmalaki ang kultura na meron tayo.